Ang pag-iba ng vaginal environment ay maaaring dulot ng pagbubuntis, paggamit ng contraceptive pills, pagkakaroon ng sakit na diabetes at HIV, o maaaring dulot ng pag-inom ng antibiotics. Kapag nag-iba kaysa sa normal ang vaginal environment, ito ay nag-i-encourage sa mabilis na pagdami ng Candida albicans na nagdudulot ng sakit na tinatawag na vaginal candidiasis. Ang vaginal candidiasis ay isang vaginal yeast infection na nakakaapekto ng 3 sa 4 na kababaihan. Ito ay hindi maituturing na sexually transmitted infection o hindi na ipapasa sa pamamagitan ng pagtatalik. Ngunit, mataas ang tsansa na magdanas nito ang mga kababaihang sexually active, lalong-lalo na ang mga babaeng nag-i-engage sa mouth-to-genital contact. Ito ang mga sintomas ng vaginal candidiasis: pangangati at paghapdi ng puwerta ng ari, pagsakit at paghapdi ng puwerta habang nagtatalik o habang umiihi, pagdanas ng rash, pamumula at soreness ng puwerta, at pagkakaroon ng watery discharge o dili kaya ay makapal, puti na parang cheese-like discharge. Ang mild vaginal candidiasis ay kusa lamang gumagaling. Ito ay dahil ang vaginal candidiasis ay nangyayari kapag nag-iba ang normal vaginal environment. Kung maiwasan ang imbalance na ito ay maaari ding mawala ang mga sintomas ng candidiasis. Halimbawa, kung ikaw ay may diabetes, nagiging abnormal ang vaginal environment kung hindi nakokontrol ang blood sugar. Para maiwasang magdanas ng candidiasis, inumin ang maintenance medicine para sa diabetes. Kung maging normal ang blood sugar, mawawala din ang sintomas ng candidiasis. Kung ikaw naman ay katatapos lang uminom ng antibiotics, sa ibang impeksyon na nararanasan, maaaring napatay ng antibiotics ang mga good bacteria mo sa katawan, kasabay ng pagpatay sa causative agent ng impeksyon na iyong nararanasan, na magdudulot ng imbalanced microbiome sa iyong vaginal environment. Ang pagkonti ng good bacteria sa ari ng babae ay magiging dahilan ng pagdami ng Candida albicans na magdudulot ng candidiasis. Kaya, upang maibalik sa dami ang good bacteria sa ating katawan, maaari kang kumain ng mga pagkaing rich source ng good bacteria, tulad ng yogurt, pickles at kimchi, o mag-supplement ng probiotic supplement.